Good afternoon, MJ. Good afternoon, April. Kamusta ka naman? Okay naman ako ngayon. Kumusta ang work? Maayos. Going good naman sa work. And you are taking up your MA studies now. Kumusta Yes. naman yun? MA, maayos naman din yung MA so far. Naka-accomplish naman ang mga tasks. Yung napapagsabay naman yung work, tsaka yung graduate school. So, okay. So far, so good. So far, so good. Sige. So yun, nalaman ko na gusto mo daw ako makausap. Ayun. So yun, ito yung time ko talaga na makausap ka. Kasi ito na yung time na pwede rin ako, tapos okay yung schedule. So, kumusta? Ay, share mo sa akin. Kasi actually hindi ko to experience. Pero concerned din ako kasi friend ko yung merong concern. So parang ang gusto ko lang is tama ba yung ginagawa ko na pakikitulong dun sa friend ko. Okay. Kasi yung friend ko kasi workmate kami. Okay. Workmate kami. Tapos siguro mga 1 taon na kami magkakilala. Then mas matanda siya sa akin. Ayun. Tapos meron siyang close kami. Tapos parang may na-issue sa kanya na isang lalaki na sa office din namin. So, I would like to clear, yung workmate mo is a girl. Babae po. Babae, sige. Tapos, Babae. parang na-issue siya dun sa isang workmate namin na lalaki. And then, yun, may mga nakarating sa kanya ng balita. But then, sinasabi niya na hindi naman daw totoo. Na friends lang naman sila, ganyan. Medyo sensitive kasi yung mga tao sa school. Okay. Sa mga ganyang klaseng issue. If you will not mind in MJ, pwede ko malaman yung issue. Ayun, hindi, basta yung issue na parang masyado sila nag-influence. Okay. Kasi yung lalaki kasi, meron siyang family. Okay. Which is a very sensitive issue. Ayun. Tapos, so kami friends niya, concerned kami sa kanya. So sinasabi namin sa kanya na, ano ba, may nangyayari ba? Ganyan. Tapos sinasabi naman niya na, wala. So naniniwala naman sa kanya. Pero kasi parang, iba yung nakikita namin dun sa sinasabi niya. Na sinasabi niya na wala, pero parang meron kaming nakikita na something sa kanila doon. Pero syempre, since sinasabi nga niya na wala naman, syempre maniniwala naman kami sa kanya. So dumating dun sa point na yung boss niya, parang may nausap na siya regarding dun sa issue. Tapos yun, dinedeny niya. Issue. Tapos, may nabalitaan kami na sabi daw ng guy na parang sila na something. Nakarating sa akin yung bigla. So parang yung friend ko. Parang sabi nag-uusap lang kami dalawa. Parang sabi namin, akala ko ba wala? Kami lang dalawa. Akala ko ba wala? Bakit? Ano itong nabalitaan natin na so yung friend ko, nag-open din siya sa akin na parang hindi siya naniniwala kung sinasabi ng friend ko. So, dumating yung mga times na madalas namin napag-uusapan yung friend ko. Which is, honestly, na medyo nagiging bias na din kami sa kanya. Nagiging bias na kami sa kanya. Tapos, parang ako, personally, parang nagigilty ako. Kasi, feeling ko, hindi maganda yung napag-uusapan namin siya behind her back. Kasi, kaibigan namin siya eh. Supposedly, dapat kami yung susuporta sa kanya, ipagtatanggol namin siya sa mga klase ng issue. Pero, ang hirap nung iba yung nakikita. Although yung sinasabi, kasi yun talaga yung iba yung nakikita namin dun sa sinasabi niya sa. So, dumating yung time na kinonfront ko yung friend ko. Sabihin natin, ang pangalan ng friend ko ay si Ann. Okay, friend ko si Ann. Kinonfront ko si Ann. Sabi ko sa kanya, meron ako, nag-share kasi ako, share ako sa kanya na medyo personal. Tapos, sabi niya sa akin, ako din, may share din ako sa kanya.
least man lang, alam namin kung ano yung nangyayari. Kasi araw-araw kami magkakasama eh. Araw-araw kami magkakasama. Tsaka gusto din namin na, kung totoong sila, may pamilya yung lalaki. Ibig sabihin, di ba, parang morally, hindi siya tama. Na mahirap yung sitwasyon niya. Ang hirap yung sitwasyon niya na, ang hirap sa kanya kasi wala siyang mapagsabihan. Kaya gusto namin, magsasabi siya sa amin. So, yun, sabi niya may open siya. So, nagulat ako kasi in-open niya na parang, hindi sila ng guy. Meron siyang ibang guy na basta kilala niya na dati pa na parang gusto niya. Ayun, so wala lang. So ako, na-open ko sa kanya na, alam mo ba, ganito. Nag-sorry ako sa kanya kasi napag-uusapan ka namin, behind your back, I feel so guilty, kaya nag-sorry ako sa'yo, ganyan. Kasi may mga nakikita din ako na iba dun sa sinasabi mo sa akin. So, ayun. And then, yung topic, nabalitaan ko na sabi ng guy na kayo na lang, pero ba sabi mo sa amin, hindi. So parang, ako pa naman ayaw ko sa lahat yung kasunod na sa akin. Na, hindi naman ganun-ganun lang yung pagkakaibigan natin. So sabi niya, parang natampo siya, parang masaktan siya, kasi napag-uusapan namin siya, tapos parang hindi kami naniniwala sa kanya, ganun. Tapos yun, parang, edi na-settle na. Okay na. Nag-sorry na. Nag-sorry ako. Nag-sorry din siya. So, settle na. So, okay. Okay. Sige. Tatanggapin ko yung sinasabi mo sa akin. Hindi yun. Kasi yun yung sinabi ko. I trust her words. Tapos, nakalipas mga ilang weeks. Lumalabas kami. Kasama yung guy. So, may mga incidents kasi na ang hirap sabihin ako incidents lang. Pero, kapag-relate mo silang dalawa. Okay. Hindi ko alam kung ang dumi lang ng isip ko na pinag-iisipan ko sila ng gano'n. Or bias na ako kasi meron akong prior knowledge na gano'n sila. Pero iba kasi yung feeling eh. Parang, iba yung instinct kasi ng mga babae, di ba? Mga babae minsan. Na gano'n. So, sabi ko, pinapos ko sa sarili ko na tama na, tapos na ba topic na to, ganyan. Pero, hindi, parang nung nakita ko ulit yun, ano ba? Sabi ko tuloy, kapag nalaman ko talaga na nagsisinungaling ka sa akin, magagalit ako sa kanya. Pero siya, mapatawad ko naman siya. Pero magagalit talaga ako sa kanya. So yun, parang after nun, hinayaan ko na lang siya. Ang concern ko lang ngayon is, hindi ko alam kung tama ba na ganun yung iniisip ko despite the fact na sinabi niya na sa akin na hindi, na wala naman. And tama ba na ina-expect namin siya na mag-open sa amin? Kahit na alam ko naman wala siyang responsibility. Pero kasi kaibigan niya kami. Parang yun lang yung dilemma ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya pakikitungan na ngayon. Siyempre. Okay, so MJ, I feel you. Kasi hindi na naman ikaw ang naka-experience niya. In some other ways, ako, ma-experience din na ganyan. With my friends, gano'n. Pero yung tanong mo, kung tama ba yung nararamdaman mo, despite na sinabi na sa'yo ng friend mo, di ba, na wala akong relationship sa guy niya. Tinuturo ko yun, di ba? Siyempre, wala ka naman talagang mali doon. Nararamdaman mo yan. Diba? Nararamdaman mo yan. Yun nga lang, siyempre, ang problema natin dyan, wala kayong hindi mo alam kung nagsasabi sa'yo na totoo yung kaibigan. Okay? So ngayon, at doon naman, bago natin yung palawitin, doon tayo sa pangalawang tanong mo na, tama ba na, yung sa kaibigan mo naman, tama ba na ina-expect ko siya na magsabi sa akin? Siguro yun naman ang hindi ko alam. Hindi talaga siguro din. Kasi hindi mo naman din siya mapipilit kung ayaw niya talaga mag-open. Unang-una, nandun syempre sa babae. Nandun yung feeling na baka i-judge. Di ba lahat naman tao? Baka i-judge ako nito. Kahit nakaibigan ko sila, parang baka i-judge nila ako. Baka mag-iba na yung pagtingin nila sa akin. At
pangalawa na rin siguro yung takot kasi yung una niya sinabi na iba siyang guy. Pero yung nararamdaman mo pala na meron siya nararamdaman sa sabay. Nandun na rin yung takot na baka masira yung friendship. So, ako naniniwala na kahit basta nandyan ka lang palagi para sa kaibigan mo, sinasabihan mo siya ng tama, binibigyan mo siya ng guide na para sa gumawa ng tama, marirealize din nila yan. Kung sa tingin mo at nararamdaman mo talaga na yung guy na gusto niya, yung tinutukoy mong lalaki, bigyan mo pa rin siya ng mga konting advice or suggestion. Hindi lang yung directly, siguro kasi ma-offend siya. Pero, bigyan mo siya ng mga hint na gusto mo, na nabibigay ka sa kanya ng suggestion para mas mapaayos siya. Kasi at the end of the day, naniniwala ako na magkakaroon siya ng self-reflection. Kasi, yung mga kaibigan niya, hindi niya naman nakitaan na doing something bad, diba? So, siya din, parang makakonsensya siya na ang babait ng mga kaibigan ko sa akin. Sino ako para hindi sila matanggal? Sino ako para para magaya ko yung pag-iwan ko ng tao. So, yung close ba kayo nilay? Friends kami. Pero hindi namin napag-uusapan. Never na. So, hindi ko rin Na-open ko sa kanya, pero he denied it. So after, hindi na namin pinag-usapan. So, ngayon, siguro nandun ka rin pa rin sa dilemma na kung paniniwalaan mo. Anong Oo, paniniwalaan? kasi iba yung, alam mo yun, iba yung feeling. Iba talaga yung feeling na, iba kasi, baka din nga sabi ko bias na ako, kasi nga, ganun na yung alam ko dati. Pero, concerned lang ako sa kanya. Although, I believe na, kung doon siya masaya, suportahan natin siya. Kasi ang iniisip ko lang na baka mamaya kasi iniisip niya, kaya ayaw niya mag-problem, ito-judge niya ako. Ayaw wala isipin niya na ganun. Kasi, ayun nga, kung saan siya masaya, syempre kami masaya din kami para sa kanya. Pero yun nga, syempre, di ba, a good friend will make his or her friend go to the right path. Di ba? A true friend is like that. Syempre, ayaw mo naman kasama yung kaibigan mo. So, you will do all things para mabuti siya. So, ngayon, siguro dito sa point na susuportahan niyo siya kahit na alam niyo, may family. Ayun nga lang. Siguro yun doon talaga tayo sa point na what is right. Diba? Yun naman talaga yung lagi yung di ba nasa 4 things na kailangan namin isipin lagi. Yung what is right. What is true. Ayun. Ang true ngayon, ang real ngayon, may kasama yung lalaki. At kung meron man talaga silang relationship, diba? It's not a good thing. So, siguro, doon tayo sa responsibility of a friend. What is a responsibility of a true friend? Responsibility of a friend is to direct the path, direct yung friend niya into the right path. Kasi, mas pinatawag ko, pinatawag siya sa akin. So, I am thinking na parang hindi maganda na magagaling sa akin. Diba? Siya kasi, wala din ako sa sitwasyon. Wala ako sa sitwasyon niya. So, hindi ko din masabi na kung bakit, hindi ko ma-question kung bakit ganun yung decision. Pero, yun nga, parang mag-gets ko din yung point na alam namin hindi siya tama. Pero, parang sino ba naman kami para mag-dikta sa kanya kung doon siya Kaibigan niya. Siguro hindi naman din sa point na suportahan namin siya na, o sige, tama yung ginagawa mo. But siguro parang to the point na sigurado ka na ba dyan, hindi na magbabago yan. Alam mo yung mga consequences niya. Kung sinabi niya oo, sige. Pero hindi sa pipigilan na namin siya. Hindi ganun. Support na, nandito lang kami for you. Basta alam mo kung ano yung mga consequences. Basta yun, parang yun, tama yung gagawin niya na ilalahad niyo sa kanya if ever naman na talagang yun yung sitwasyon, di ba? Ilalahad niyo sa kanya yung mga consequences. Kasi gusto natin ma-realize niya. Hindi naman talaga tayo, di ba? Hindi naman talaga natin i-impose yung gusto natin. Kasi kahit anong mangyari, we are a separate individual, di ba? Kaibigan tayo, connected tayo, but we are still have the free will and the decision-making skill na yun, meron siya, no? So, hayaan niyo yun. Kayo to give her only suggestions,
ito, mga realizations, pero siya ang mag-reflect doon sa nangyayari sa kanya. So ito lang talaga MJ, ngayon so far, sa nakikita ko, mabigat para sa akin. Nararamdaman ko na mabigat ko yung pinagdadaanan ko kasi tawag dito, hindi biro na yan pa, moral thing pa yung pinag-uusapan namin dito. Tapos, you care so much for your friend pa. So ngayon, ang gusto ko lang iparating sa'yo, siguro, suggestion ko, is to really, for you to, to give, to guide your friend into the right path. Sa kahit anong paraan. Siguro, yun nga, sabi ko, parang mga konting advice, o kaya mga sa kwentuhan, parang bigyan mo ng some hints, yung kaibigan mo na to do what is right. Kasi, ayun, ilang beses na ako naka-experience ng cases na at the end of the day, kahit na nagpagsabayan mo yung tao, at the end of the day, mapaisip sila. Parang may point to friend. Parang kailangan kong gawin to. So, ang nangyayari, maiisip nila na mali pala yung ginagawa nila. At tama yung kaibigan. Pero tama rin yung sinabi mo na, you are always you are always with her no matter. Kasi yan pa rin ang isa sa mga tunay na kaibigan. Na talagang nandiyan, kahit na ano mangyayari. Parang through ups and downs, may kaibigan na handang ko. Good luck! Medyo mahirap. Pero yun, niniwala ako sa power of words. That it can go directly to your mind and to your heart. Sasabihin ko na yun. Thank you.